Basa po tayo. Tara, basa po tayo. I have to read. I need to read. I'm under attack constantly in the past few days. Actually, it's been months already. I was just able to get through it because of God, but Satan is really putting in intrusive thoughts inside my head. But anyways, babasa po tayo. Marcos Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. So, Spanish pala yun. Latin, Spanish, ganun din siguro yun. 6. 1 tsaka 6. Spanish yan. Spanish or Latin. Someone suggested it is Spanish, so I'm gonna say Spanish language. Marcos Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6 po tayo. May parallel verses siya sa Matthew chapter 13, verse 53 to 58. Tapos sa Luke chapter 4, verse 16 to 30. Yung title nito, Hindi Kinalala si Jesus sa Nazareth. When I was in network marketing or multi-level marketing business, napakarami ko natin na trainings eh. Speakership program, speakership trainings, and then team building, leadership training, team building training, yada. And may isang mga words, hindi paulit-ulit na nasasabi ng mga speaker before is, if you are having a hard time in your community, in your inner circle, or outside your inner circle but your closest friends, tandaan nyo, walang propeta sa sariling bayan. Nung nadaanan ko na to, dito nila nakuha. So maraming nagagamit doon usually sa sales, maraming nagagamit yung mga speakers or mga mentors sa sales, sa seminars na galing sa Bible. Lately, ito na lang, nung nabasa ko yung Bible, doon ko na lang na-realize, ay, galing sa Bible, walang propeta sa sariling bayan. Although yun, given yun. Kasi yung word na propeta. Pero marami pa eh. Marami pa na hindi lang nagsisink in. Pero yun nga, walang propeta sa sariling bayan yung naisip ko dito. Hindi kinilala si Jesus sa Nazareth. So, verse 1 po tayo, verse 1. Versikulo 1. Magti 3 minutes na. Daldal ko po. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan, kasama ang mga alagad niya, mga disciples. By the way, ano po to ang pinanggalingan po natin is yung Marcos Kapitulo 5, which is yung last part ng binabasa natin sa Marcos is yung kay Jairus, tsaka doon sa woman bleeding for 12 years. So, napagaling niya na na-resurrect niya yung anak ni Jairus, tapos napagaling niya yung woman bleeding for 12 years. Now, ito na yung karugtungan. Umalis si Jesus sa lugar na yon at umuwi sa sarili niyang bayan kasama ang mga alagad niya. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sinagoga at nagturo. So, sarili niyang bayan, Nazareth. Kaya nga, Jesus of Nazarene. So, Nazareth. So, kasama niya yung mga disciples. Verse 2 tayo. Pagdating ng araw ng pamamahinga, Shabbat. So, Sabbath, Shabbat. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sinagoga at nagturo. Synagogue and then teach. At marami sa mga nakarinig sa kanya ang namangha. Sabi nila, saan kaya niya nakuha ang mga tinuturo niyang ito? Mind you guys, ito yung sarili niyang bayan. Ibig sabihin, nakita nilang lumaki siya. Nakasama nilang lumaki si Jesus Christ doon. So kaya nagugulat sila. Bakit ganito yung mga sinasabi niya? That's, kumbaga parang kamangha-mangha. At ano ang karunungang ito na ibinibigay sa kanya? At ano ang karunungang ito na ibinigay sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? So even the miracles that he have done in other not country. So parang sa ating province to province. Hindi ko maano eh. Sa ibang lugar eh. Pero yung bayan, country, town. Yeah, different town. So doon kasi nadinig na nila yon na umabot na sa kanila yung balita na yung first miracle din eh. Yung sa wedding in Cana.
yung water turned to wine. So, yung first miracle ni Jesus eh. So, syempre, nakaabot na sa kanila yun. Aside from other miracles like healing the sick people and then casting out devils or evil spirits. So, anyways, so paano siya nakakagawa ng mga himala? So, verse 3. Hindi ba't siya ang karpinterong anak ni Maria? Carpenter, son of Mary? At kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Yan ba to Napakalinaw ng text dito eh. And the brother of James, Joseph, Judas, and Simon. Hindi niya sinabing at ang mga alagad niyang si James, si Santiago, si Jose, si Joseph, or Joses, Judas, at Simon. Ang text is nakasulat na at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas, at Simon. Ibig sabihin, si Mother Mary has 4 more sons. And the half-brother of Jesus. Alright, tuloy po natin. Ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin. Tingnan niyo po yun Hindi sinabi doon sa text na at ang mga alagad niyang babae at ang mga tagasunod niyang babae ay dito rin nakatira sa atin sa Nazareth. No. Ang mga kapatid niyang babae ay dito rin sa atin nakatira. Meaning, kilala nila si Jesus at may kapatid si Jesus. So, hindi siya nag-iisa. Alright. So, it means that Joseph and Mary, after Jesus, participated in their marriage and consummated their marriage and brought about 4 or 5 or 6 more children aside from Jesus. Alright. But Jesus is the Son of God, alright? He is not the son of Joseph. Pero yung stepfather niya na tumayong ama para sa kanya at nag-guide sa kanya habang lumalaki siya ay si Joseph. Alright, so let me just go back. Where did I left off? Alright. Ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin, hindi ba? Dahil dito, nagalit sila at hindi naniwala sa kanya. So, dito na papasok yung walang propeta sa sariling bayan. Kasi, unang-una, there's a possibility of jealousy. Kilala ka namin paano ka naging propeta? Kilala ka namin paano mo nagagawa yan? There's something wrong. And probably there's a deception here. And we will expose you. Or we will not believe you. Parang ganun yung dating. Kasi nga, kung sino yung mas nakakilala, usually yun yung, parang dito sa atin sa Pilipinas, yung tawag is crab mentality. Instead na itulak pataas, kinihila pa baba. So may ganung mentality. So back then, may ganun ng mentality at 8 minutes na. Sorry guys, I do apologize. Verse 4. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang. Ito na, siya na pala nagsabi na, si Jesus na pala. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan. So dito nakuha ng mga speakers na napakinggan ko before na nagte-training ako sa sales, itong salita na to. Pero marami pang klaseng nakuha sa Bible. Katulad ng sower yung the parable of the sower, nagagamit din yun sa network marketing before. I've been with network marketing business since 2005. So doon pa lang nadinig ko na siya. Hindi ko alam na dito pala galing sa Bible yun. So yun, ang turo sa amin nun is, pagtanim ka lang na magtanim. For example, yung example, yung analogy. Tapos ang kinokonekta yun sa, talk to this person. If he doesn't want to, go to the next. Just plant more seeds. Some will grow, some will not. So what? Parang ganun yung yung tone ng teaching. Don't be mindful. That's the reason why I can easily handle rejection. On the surface level, sorry. Pero pagka deeper na, medyo tumatagos din yung rejection. Lalo pagka yung closest mo. Yung closest, yung ina-expect mo na hindi ka tatanggihan or yung ina-expect mo na makikinig sa'yo, tapos yun yung magre-reject, medyo may diin yun. Pero pagka ibang tao nag-reject sa'yo, okay lang. Lalo sa sales. Kasi parang ganito lang yan Hindi naman tayo magkakilala Kung ayaw mo, dilipat na ako sa iba. Ganun. So, just keep on sowing. It will land, yun pa yung term, it will land on the good soil.
Ganun yung term namin sa network marketing before. Mga speakers doon. And little did I know that it came from the Bible. Nung nabasa ko na yung Bible, ito dito galing yung sinasabi, tinuturo sa amin. So, nagagamit yung Bible even sa sales. Grabe. So, doon ko na-realize na, people are maybe in good intention, but not God's intention, but they're using the Word of God. Kailangan talaga discernment para hindi siya magagamit sa walang kabuluhan or hindi misguided yung pag-share ng salita ng Diyos. Anong nangyari, na-utilize Na-utilize sa sales, na-utilize sa pagpapalago ng kayamanan or pagpapadami ng pera. Anyways, His word will never return to Him void, and it will always serve its purpose. So, no matter what, for example, like this. Alright, okay, ito yung revelation ni Lord. Narinig ko to before and then na-realize ko, okay, dito nila nakuha. So, parang may connection pa rin. Hindi na sayang salita. Alright. Basahin ko lang po ulit. Verse 4. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan. Meaning, yung hindi nakakakilala sa'yo, yun yung unang maniniwala. Ganun yung paliwanag sa before. So, maliban sa kanyang sariling bayan, kasi kahit anong paliwanag mo sa mga nakakakilala sa'yo, ang iisipin niyan, may pinapakinabangan mo sila. So, ganun din yung turo sa amin before. So, maliban sa kanyang sariling bayan, ang kamag-anak at pamilya. So, even relatives. Now, verse 5. Dahil ayaw nilang maniwala sa kanya, hindi siya nakagawa ng mga himala roon, maliban sa isang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Sa mismong sinagog yata ito. Kung mapapansin niyo, hindi sa hindi niya kaya or hindi sa hindi siya nakagawa. There's a purpose. So, parang ganito yan. Si Pharaoh, 10 plague or 10 plague bago siya nag-decided na, sige, go ahead, leave this place. I bared too much enough. It's been too much and I have to let you go. There's no benefit on keeping you here. Go right now. Ito na yung the Passover. Yung dumaan yung angel of death. So, dun na nag-decide si Pharaoh. So, imagine this, 9 miracles, Pharaoh didn't listen. So, parang ganun dito. Matitigas puso nyo Hindi kayo maniniwala sa akin. And there's a purpose. Hindi ako magagawa ng miracle dito. Just one. Except from this. Ito nga yun. Yung pinagaling niya, yung isang may sakit. So, basahin ko lang po ulit 30 minutes. Dahil ayaw nilang maniwala sa kanya, hindi siya nakagawa. Hindi siya nakagawa. Hindi talaga siya gumawa. Dahil may dahilan yun. Dahil ang dahilan nga nun is yung verse 4. Dahil walang propeta sa sariling bayan. Kahit anong gawin ko sa inyo, pakainin ko kayo ng isang buong baka, hindi nyo malalasahan. Alright. Dahil ayaw nilang maniwala sa kanya, hindi siya nakagawa ng mga himala roon. Maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Alright, last verse na po tayo. We will make sure that this is going to be less than 15 minutes. Namangha siya dahil hindi sila nananampalataya. Ito nyo. May ilang pinagaling na siya, pero hindi pa rin sila nananampalataya. So, you don't have faith. Parang ganun yun. This is how hard your heart is. I've done a little bit of miracle, but you have heart of stones. Now, I'm just gonna go to the next town. Actually, may mga nangyari pa dito sa ibang gospel. Same as doon sa mga parallel verses. But anyways, that's our Bible reading sa Tagalog. ASD, ang salita ng Diyos. Key takeaways, walang propeta sa sariling bayan. Keep on sowing the seeds. The word will not return to God in vain or void. Alright? Bago mag 15 minutes, papakawalan ko na ngayon. I have to let you go. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.